وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Di ba ito tapos dito? Okay, ngayon ang dugtong ng klase natin ay tungkol pa rin saan? Last week po siya po ang Sa mudaf at saka mudafun ilayhi. So ang sabi ng author, amma yukhfadu bil idafa, ang nagmajrur dahil sa mudaf, dahil may nauna sa kanyang mudaf. Ulit, ang nagmajrur dahil mayroong mudaf na nauna sa kanya. Fanahu qawli Gulamu Zaidin. Tingnan natin diyan. Gulamu Zaidin. Bata, tauhan ni Zaid. So nahati ito sa dalawang hati. Abasa, takwir, tsaka infitar po. Infitar. Ang una, yukaddaru billam. Paano ba yung yukaddaru billam? Parang meron kang nilagay sa lam, kaya sa naging Zaidin. Parang ang sentence mo sa ganito, gulamun, bata, o tauhan, Live ko na po ba? tapos li Zaidin. Okay. So ang takdir, ang takdir, ang gulamu Zaidin, para mong sinabi, gulamun li Zaid. Tauhan ni, yung li, kasi ang ano tawag dito, yung li. Send ko po sa inyo, Ustad. Li al-milkiya. Anong milkiya? Pagmamayari. So gulam Zaid, kung i-elaborate mo lahat, mayroong dagdag na lam. Anak at tauhan ni Zaid. So yun ang Ustad, ilang live ko na po ba? ano niya. Next. Wa yuqaddaru bimin. Meron din daw pag itakdir mo, pag ilagay mo, parang meron siyang min. Tulad na lang daw sa ginawa natin dito sa taas na gulamu Zaidin. Ito na no. Ano tawag dito gulamu Zaidin? Binalik lang ng author. Parang sinabi niya gulamun li Zaid. Ulit. Okay. At ang example naman na min, tulad ng thawbu khazin. Thawbu khazin. Thawb. Pag itakdir mo yan, damit, thawbun, min, made from, ang min dito made from, Ustad, narinig po ba? khazin. Ang khazin isa sa uri ng tela. Thawbun min khazin. Okay. Ngayon, yun ang takdir nito. Kahit wala kang nakikitang min dyan, parang may min. Kahit wala kang nakikitang min, parang may min. Kasi kung i-elaborate mo siya, parang ganito ang mangyari sa sentence mo. Thawbun min khazin. Damit made from khazin. Sa meaning, walang pinagkaiba. Ganun pa rin. Damit made from khazin. Dito sa baba, damit made from khazin pa rin. Okay, next. Babu sajin. Babu, pintuan made from saj. Ang saj isa sa uri ng kahoy. So dito sabi niya, pintuan, parang nilagay mo rin ng babun, pintuan, made from, ibig sabihin ginawa siya galing sa kahoy na saj. Sa kahoy, min sajin. So kapag ganito ang ano niya, ganito yung takdir niya. Ito naman, sing-sing, khatamu, hadidin. Sing-sing, galing, made from, ano dito? Sing-sing, made from, bakal. Anong bakal? Opo, Ustad. Ano yung bakal sa Tagalog? Happy. Hisi.
Bakal. Sa Tagalog, iron? Nickel? Kasi English. English. Steel? Steel. Hindi ko Okay. sure. Yes, steel. So, sing-sing galing sa steel. So, khatamun, parang mayroon siyang min dyan. Min hadid. So, ganun ang gusto ng author ipalabas sa atin. Khatamun. Ang meaning niya same. Tapos, ang pinagkaiba lang nila dito, sa unang sentence natin, khatamun. Khatamun min hadid. Dito sa mga tulad nito, or eto, sila ay mudaf, mudafun ilay. Mudaf, mudafun ilay, mudaf, mudafun ilay. While pag ginawa mong ganito, isang sentence, nakakreate ka na ng isang sentence. Nakakreate ka na ng isang sentence. Ito, nakakreate ka na ng isang sentence, sentence, sentence. Kaya lang, ang sentence na to, hindi sentence. Nakakreate ka na ng phrase kasi kulang siya. Meron siyang kulang. Okay, ganun siya. Ganun ang, ano niya. Ganun ang gusto ng author sa ating ipahiwatig. Okay, sinong may tanong? Tanong muna kayo. Walang tanong? Fatima Josie, naintindihan mo? Walaikum Ustad. Waalaikumsalam. Saan ka kanina? May sakit to ako? Hindi kanina. Nagdasal ka? Kanina? Opo. Opo. Okay. Shafakillah. Medyo... Shafakillah po. Amin po. May tanong kayo? Wala. Naintindihan niyo kung anong sinasabi ko? Okay, so yun ang concept ng mudaf at saka ng mudafun ilay. So ang mudafun ilayhi pala, parang mayroon siyang mga, ano tawag dito, preposition na tinanggal lang because ginawa na natin siyang mudaf, mudafun ilay. Ngayon, kapag gawin mo na kasi mudafun ilay, halimbawa, etong ano, hindi, wag muna tayo, saka na. Tingnan natin explanation. Aqul, ang qismun thani, ang pangalawang klase, minal makhfudot, makhfud bil idafa. Nalagyan siya ng kasra because of may mudaf na nauna sa kanya. Yun ang tawag, makhfudun bil idafa. Because may nauna mudaf, may nauna na mudaf, may nauna na mudaf, may nauna na mudaf, may nauna na mudaf. Kaya etong hadid, majrur o makhfud, etong khazin, kaya ano siya? Majrur o makhfud, zaidin, makhfud o majrur, dahil mayroong mga nauna sa kanila na mudaf, 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 kaya naging majrur ang kasunod nila. Ngayon, wawa thalathatu anwa, mayroong tatlong klase daw. Binanggit ng author. Okay, minha naw'ain. Merong dalawang klase binanggit niya. Bil idafati fihi ma'na min. Ang pagmudaf niya sa kabila, parang ini-emphasize niya ang meaning ng min. Binibigay niyang meaning ng min, which is ang meaning ng min ay galing o from. Ang gusto daw sa mudaf na yon ay nagmi-meaning siya ng from. Tulad ng binanggit natin, thawbun khazin, damit galing sa made from o made by khazin. Or pintuan galing saan? Galing sa kahoy na sajin. Or singsing, saan galing ang singsing na to? Galing sa bakal. So makikita mo ang meaning ng idafa dito, may parang mayroong sa gitna na from or min. Kaya naging ganyang kasra siya. Ang pangalawa naman daw, ma takunul idafatu fihi ma'na lam. Ang lam ay pagmamay-ari. Pagmamay-ari. Tingnan natin. Nasaan ditong pagmamay-ari? Gulam ni Zaid. Sinong nagmamay-ari kay Zaid? Sinong nagmamay-ari kay Gulam?
si Zaid. So parang mayroong li dyan. Ito nang tinakdir natin, li Zaid. So parang mayroon dyan na sinasabing pagmamayari ni Zaid. Kapag pagmamayari, ang isa kasi sa meaning ng li, pagmamayari. Okay, tulad ng as-sayaratu li Sirhan. So ang sasakyan kay Sirhan. Ganon. So ginamit mo ang li. Pagmamayari. Al-haqibatu li Hashina. Ang bag ay kay Hazy. So ang gamit mo ay li. Ang min naman, mostly ginagamit yan from. Ganon. Halimbawa, Happy minal Philippine. Si Happy galing sa Pinas. So gagamitin mo ang min. Pero pwede mong gawin Happy al-Filibini. Happy al-Filibin. So, parang nilagay mo lang, inalis mo ang min, pero kailangan mo ng ano yun siya. Mayroon mga method din kung paano maggawa ng ganun. Next, ang fee naman sa loob. Pero wala dito sa example. Pwede rin ang fee. Baka nandito nilagay ng author. Ang ibig sang fee in. In. Ang ibig sabihin ng fee in. Pero hindi niya nilagyan. Ewan ko bakit niya nilagay. Pero walang example. Saka na. Hindi din ako nag-prepare eh. So, basta ilagay nyo lang minsan, fee, kapag ang meaning niya ay sa loob. Paano natin gawin yun? Teka lang. Okay. Masjidul Qarya, tingnan nyo ha, masjid ng barangay, Masjidul Qaryati. Okay. So pag sinabi mong masjid ng barangay, masjid ng community, ay masjid sa loob ng community. So para mo ring sinabi, masjidun fil qaryati. Kung lagyan mo ng takdir. Masjidun fil qaryati. Masjid na nasa loob ng community, ng barangay. Kung alisin mo naman to, alisin mo ang tanwin, and then alisin mo ang fi, same pa rin ang meaning. Masjid na nasa barangay. So yun ang meaning ng etong gusto ng author na ipahiwatig sa atin. Tapos, in-explain na naman dito, amma takunu lidaf ala ma'na min fadabituhu an yakuna al-mudaf juz'an ba'dan wa ba'dan min al-mudaf ilayhi. Ngayon, ang requirement daw, ganito, ang requirement, para ang pwede mong parang ilagay mo sa gitna na parang nalagyan siya ng min, kailangan ang mudaf part. Ano siya? Part siya ng mudafun ilayhi. Ulit. Kailangan ng mudaf, ibig sabihin yung nasa unahan, part siya ng second word, ibig sabihin yung nasa likod ng mudafun ilay. Di ba ang second word natin, mudafun ilay? Ang first word, yung nasa unahan, yun ay ang mudaf. Magagamit mo lang ang min kapag ang nasa unahan ay part siya ng pangalawa. Example, tulad ng example natin. Okay. Nasaan na yun? Nasaan ka na? Nasaan? Yung dito. Damit. Ang damit na yun, ang tela na yun, ano siya? Part ba siya? Halimbawa, yung khazin na to, part ba siya ng damit o hindi? Wag Part. dito. Ano? Part? Part ba siya? Kasi nga yung damit na yun, composed talaga siya ng khazin. Ibig sabihin yun, ang pinagtahi-tahi ganyan. Yung tela na yun, tela galing sa khazin. So part, yung damit na yun, walang pagdududa, kinuha siya sa khazin. Parang ganun siya, may connection. Tulad din ng pintuan. Ang pintuan na yun, kinuha sa kahoy ng sajin. Kaya ang nilagay mo dito, min. Kasi galing sa sajin, ang nagawa ang pintuan na yun. So part ng pintuan ay sajin. Although minsan, di ba, pag gumawa ka ng pintuan, minsan hindi lang part. As in mostly talaga
ay kahoy talaga yung ginamit na yon o yung sajin na yon. Although yung mga may mga lagyan mo pa ng pintura, ibang istorya na yon. Pero may part doon ay kahoy. Kahoy. Tulad din ng singsing. Singsing galing saan? Sa bakal. So, walang pagdududa. Kapag sinabi mong singsing galing sa bakal, kailangan ang singsing na yon may halong bakal. Hindi mo pwedeng sabihin na khatamu hadidin. Yung pala walang bakal. Wala man lang mix na bakal. Ganon din, hindi mo pwedeng sabihin na thawbu khazin. Yun pala walang nakahalo na khazin doon sa damit na yun. Or sa pintuan na yun. Sabihin mo, babu sajin. Sajin. Yung pala, wala man lang nakamix na sajin doon. So, bawal daw yun. Kailangan merong nakapunta doon sa unang word na galing sa second word. Yun daw ang requirement. O nahu jubbatu sufin. Fal jubbatu ba'du suf. Ay, hindi ko alam kung anong jubba. Jubba. Yung, alam mo yung jubba, yung malaking damit na ginagamit. Ang suf, balat ng mga hayop. Balat ng mga, ano to? Ng mga baka, camel. So pag sinabi mong jubba to suf, yung ano na yon, yung damit na yon, made from balat. Ngayon, hindi mo pwedeng ilagyan dyan ng min kung walang halong balat ang jubba mo na yun. Kung wala siyang halong balat. Yun ang point ng author dito. Fal jubba, sabi niya, yung jubba na yun, ba'du suf wa juz. So meron doon na halo na part ng suf, part ng balat. Kaya ang ginawa dito ay ilagay mo min. Okay. Naku ang point dito. Although mas madali lang naman intindihin yun kasi ilagay mo lang na mayroong part ng ang second na yon, ang second word doon kinuha ang unang word, parang ganon. O may part ang first word galing sa second word. Ito ang second word natin always, etong mudafun ilay. Ito naman ang mudaf. Pag min ang gagamitin mo, ibig sabihin, etong first word na to, nagiging material siya ng, second word na to, second, naging material siya ng first word. Ang damit na to, kinuha galing dito. Ibig sabihin, ito ay isa sa mga material niya. Hindi pwede na gawin mong min ang nasa gitna, yun pala, walang connection ng dalawa. Hindi pwede. Okay, next. Ang ano naman, amma mala takunu idafa ala ma'na fi, hindi daw magiging fi. Kailangan ng requirement, ang mudafun ilay, ang second word, zarfan lil mudaf. Kailangan daw ang second word ay lalagyanan o lugar. Lalagyanan, lugar, lugar ng first word ng mudaf. Lugar ng first word. Hindi lang lugar or time ng first word. Tulad kanina, masjidul karya. Masjid, ang kasunod niya, lugar, karya, barangay, community. So, saan nakatira ang masjid na yon? Sa community na yon. Kaya ang nilagay mong meaning daw ay fi. Yun ang gustong sabihin ng author. Kailangan ang second word ay lugar. Kapag hindi lugar or hindi time, hindi pwede maging fi. Okay. Next. Wa nahu qawluhu ta'ala bal makrul layl. Makrul layl. Makru tapos gabi. Ang gabi, time or place? Ano ang tinutukoy ng gabi? Time or place? Time. Time. So time ang pangalawa, kaya ang tawag natin sa pangalawa na to, mudafun ilahi, and then ang nasa gitna para mo siyang nilagyan ng fi. Falaylu zarfun lil makar. Ano yung makar? Panloloko sa gabi. Ang makar, panloloko sa gabi. Bakit nangyayari ang panloloko sa gabi? Karamihan kasi ng panloloko sa gabi kasi madilim. Kaya makrul layl. Makrul layl. Okay.
Sabi dito, lil makri, ang panloloko, wa waqtun, at saka yung oras ng panloloko na yon, yaka'u makru fihi. Diyan sa loob ng gabi na yan, ibig sabihin, between, nasa loob ng gabi, nasa loob ng isang gabi, doon mangyayari ang panloloko. Okay. So yun ang gustong sabihin ng author dito. Basta ang ano lang, paano mo masasabi na fi kapag ang second word, ano ang tinutukoy niya? Time or place. Kapag ang second word, time or place, ibig sabihin ng nasa gitna ay fi. Ganon siya galagyan ng meaning. Next naman, amma ma takunu al-idafa fihi ala al-ma'na lam, para magiging lam, ma la yasluh fi adunain. Pag hindi na daw pwede sa first, at hindi na rin pwede sa second, hindi siya pwede min, hindi rin siya pwede sa fi, so mahuhulog siya sa li. Mahuhulog siya sa li. Tulad dito, gulamu Zaid. Tau-tauhan ni Zaid. So ni, kapag ni nang pinag-usapan, pag mamayari, ibig sabihin ang nakalagay dyan ay li. Gulamun li Zaid. Hasirul masjid. Hasir, ano ba tawag hasir dito? Parang dekorasyon ng masjid. Sinong nagmamayari ng dekorasyon? Masjid. So, hasirun lil masjid. Okay, mayroon pa yung meaning na hasir. Hasara. Yung surrounding ng masjid. Surrounding, pwede rin yun. So, kanino yun? Sino nagmamayari nun? Ang magmayari sa kanya ay sakop pa rin yun ng masjid. Kaya ang nakalagay dyan, lil masjid. Ganon siya. So, mostly yun lang ang tungkol saan sa mudaf at mudafun ilayhi. Okay, meron akong nilagay na book. Pwede nyo makita doon ng mga examples ng mga mudaf at mudafun ilayhi. Friday class, dito, references, dito. Ang daming example ng mga mudaf at saka mudafun ilay. Dito. Mag-start dito. Pababa. Puro mga mudafun ilayhi na yan. Tapos dito tuturuan ka paano mag-mudaf at mudafun ilay. Di ba nakuha na natin to last week? Inano ko sa inyo? Kung paano magkuha. Dalawang word. Pero dito karamihan to li. Tingnan natin. Ulitin natin. Ang first na gagawin natin is, di ba, may tanwin yan. Alisin mo ang tanwin. Kaya naging kitabu na lang. Pangalawa, etong Muhammadun, instead of damma, magiging kasra na yan. So, Muhammadin. Kitabu Muhammadin. Kitab ni Muhammad. So, ganun lang gagawin natin. Umpisahan natin muna kay Amara. Dito Amara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Qalamu Hamadin. Qalamu Hamidin. Tama. Qalamu Hamidin. Ballpen ni Hamid. Next, Hazy. Baitu Abbasin. Baitu Abbasin. Bahay ni Abbas. Auntie Roaima. Wala si Auntie? Fatima Josie muna. Gurfatu Ali. Okay. Aliyin, Aliyun, Aliyan. Aliyin. Gurfatu, Aliyin. Aliyin. So, dapat kasra. Kwarto ni Ali. So, lahat to puro li. Kung itatakdir mo lahat, kasi puro pagmamayari, ibig sabihin parang nilagyan ng li lahat. Li. Next, Badruddin. Daftarun Sa'idun. Daftarun sya'idin. Magiging Daftaru
Sa'idin. Okay, daftaru Sa'idin. Sa'idin. Okay, notebook ni Said. Notebook ni Said. So, lirin yan. Next, happy. Mindilun Mandi- Yasirun. Mindilu Yasirin. Aywa. So, handkerchief ni Yasir. Panyo ni Yasir. Next, Merhani. Merhani. Tulog. Yes, Ustad. Kamisun Ammarun. Gawin mo siyang mudaf nilay. Kami amarin. Aywa, ganun siya. Amarin. Aywa. So, damit ni Ammar. Next, Auntie Roaima. Sariru Khalidin. Aywa. So, higaan ni Khalid. So, parang lahat to puro li. And then dito, unsi. Susi ng bahay. Susi ng bahay, ganun din. Dukkanut tajir. Puro lahat, ano. Puro li ang takdir niya. Okay. So, dadako na tayo sa next. Walang example dito na mahanap galing sa min. Ang next ay dito na. Al-mamnu'u minas sarf. Al-mamnu' minas sarf. Al-mamnu' minas sarf. Lagay nyo. Al-mamnu' minas sarf. Ang mamnu' minas sarf, hindi tumatanggap ng tanwin. Tingnan mo, ismun, noun. La yunawwan. Hindi tumatanggap ng tanwin. Noun na hindi tumatanggap ng tanwin. At ilagay mo pa, tanwin at kasra ang hindi niya tinatanggap. So, X, sino ang mga X sa kanya? X, si tanwin, at sino pang X sa kanya? Tanwin niya, na sign ni tanwin. X at si kasra. So, hindi tumatanggap ng tanwin, hindi tumatanggap ng kasra. Ang ibig sabihin ng X, hindi. Ang dhamma na yan, ganyan na yan, tanwin, at ito, kasra. Sign yan. Minsan yung mga tamad, nakakatulong yung mga ganito eh. Ang mga tamad, nakakatulong yung mga shortcut. Gagawa ka ng sarili mong sign. Okay, mamnu' min as-sarf, ismun la yunawwan. Example. Safara Ibrahimu. Safara Ibrahimu. Tingnan natin. Ang Ibrahim ay mamnu' min as-sarf. Mamnu', hindi tumatanggap ng ano. Kaya wala siyang tanwin. Pag may naglagay diyan, sabi mo Safara Ibrahimun. Tama o mali? Anong sasabihin mo, Hazy, kapag may nagsabi Safara Ibrahimun? Wrong. Mali. Yes, kasi sabi mo ang Ibrahim ay Ang Ibrahim ay mamnu minas sarf. mamnu' minas sarf. Ang mamnu' minas sarf ay Hindi tumatanggap ng tanwin at kasra. very good. And then continue. Wa idza jurra, kapag daw ang mamnu' minas sarf nalagyan ng kasra, kapag nalagyan ng kasra, jurra bil fatha. Kapag nalagyan ng kasra, huwag mo daw lagyan ng kasra. Ang ilagay mo sa kanya ay patha. Kapag tataka yun. Ulitin ko. Kapag daw siya nalagyan ng kasra, don't put kasra. Kasi hindi nga siya tumatanggap ng kasra. Ano ilalagay mo, Hazy? Fatha. Very good. Ilagay mo ay patha. Example. Tingnan nyo. Nakadaan ako B. Anong trabaho ng B? Nakadaan ako B. Sinong nakakalam yung huruful jar? Anong trabaho ng B? Billahi. May billahi. Gawin niyang kasra Gawin niyang kasra ang kasunod niya. ang kasunod niyang word. Yes, tulad ng bismillah. Tingnan mo, bismi.
Wala yung nagsasabi ng bismillahi. Oh. Kaya sa bismi, dahil sa bi, tingnan natin. Ang nakapagtataka, bi madarisa. Aha. Bakit sa at hindi si? Bakit sa at hindi si? Bakit hindi bi madarisi? Anong reason? Open yung mic nyo. Kung gusto nyo magsalita, magmahiya. Bakit bi madarisa at hindi bi madarisi? Ah. Merani. Gusto magsalita ni Merani. Kasi Ustad, hindi po ito tumatanggap ng kasra. Yes, basic. Kasi hindi siya tumatanggap ng kasra. Ngayon, ang ginagawa, kapag mayroong mga ganitong nauuna sa kanya, tulad ng mabi, tulad ng huruful jar, ang nangyayari is, nagiging patha instead of kasra. Ngayon, kaya ang tawag mo sa patha na to, patha, ilagay mo, patha na kapalit ni kasra. Patha na kapalit ni kasra dahil siya ay Mamnu minal sarf. yes, mamnu minar sarf. Tama yun si Mirhani. Dahil siya ay mamnu minar sarf. Mashallah Mirhani. Jazakillah khairan. Dahil nga siya ay mamnu minar sarf, kaya ang patha na yan, sabihin mo, oh, niloloko ako nito. Ang patha na yan, kapalit lang yan ni kasra, dahil itong ini'rab ko itong madaris na to, ay mamnu minas sarf. Okay. Next. Gayru annahu yusrafu fayujarru bil kasra. Subalit. Bagkus. Exception. Kaya lang. Ganon. Kaya lang sabi niya. Kaya lang. Fayujarru bil kasra. Tumatanggap na siya ng kasra. Kaya lang sabi niya. Mayroon to na. Ito na yung exemption. Kinig kayo. Kaya lang, tumatanggap siya ng kasra in urrifa bi alif lam. Kapag napasukan siya ng alif lam. Kaya lang, nalalagyan, tatanggap na siya. Dati hindi siya tumatanggap. Talagang astig siya. Gusto niya makipagsuntukan. Ayaw ko kay kasra. Ngayon, nanligaw sa kanya si alif lam. Sabi ni alif lam, pakakasalan kita. Ibigay ko sa iyo lahat ng mundo. Tinanggap siya nino. Tinanggap siya ni mamnu minas sarf. Ngayon, nung nagkasal na sila, magkasama na sila ni alif lam, ang sabi ni mamnu minas sarf, ngayon, dahil meron na akong asawa, ang asawa ko si alif lam, tatanggapin ko na si kasra. Tatanggapin na. Tingnan nyo, tatanggapin na daw niya. Or, example muna pala. Example, marartu bil madarisi. Oh, marartu bil madarisi. Ngayon, ang tanong, nong. Bakit dito may kasra na, dito sa taas wala patha? Parehas lang may B, parehas may B. Ano ang reason? Bakit tumanggap siya ng kasra? May Dahil alif sa- lam na ho. Dahil Alif na alif po lam. si Alif Lam. Dahil, Kay Alif Pinakasalan Lam? na siya ni Alif Lam. sabi ni Isi dahil kalip lam. Sabi ni Fatima Josie dahil kalip lam. Oo, ano, Badruddin. Tama ba sila, Badruddin? Merhani, tama ba sila? Tama, Opo. Ustad. Okay, tama. Dahil nga, meron na siyang alif lam, ngayon tumatanggap na siya ng kasra. Yun ang reason. Kasra. Pero kung wala yung alif lam, no. Ayoko. Ayaw Hindi niya pala. tumatanggap ng kasra. Yes. Pangalawa. Pangalawa daw,
kapag talahu mudafun ilay. Pangalawa, kapag meron siyang mudafun ilay sa likod. Meron na siyang buntot. Ibig sabihin, kapag siya ay naging mudaf na. Naging mudaf na. Okay, naging mudaf. Paano ba yon? Ngayon, di ba nagmatigas siya? Sabi niya, ayoko. Ayoko ng kasra. Yung kasra na yan, ganito. Ngayon, ang problema is, niligawan naman siya ni mudafun ilay. Sinong mudafun ilay? Yung second word, yung laging nasa likod. Kanina, mudafun ilay, yung second word. Tulad ng example, marartu, nakadaan ako. Bimadari si. Tumanggap na siya. Nakadaan ako sa mga schools, madaris kasi plural yan ng school, madrasa, madaris ng mga school, fil balad. Saan daw? Sa lugar namin. Balad is sa country namin. Sa country. Ngayon, o national madrasa. Ganon. Dahil dito kay balad, mayroon na siyang second word. Ang tawag diyan mudafun ilay. At ang madaris ngayon nagiging first word. Ang tawag diyan ay mudaf. First word. Ngayon, bakit natin siya nalagyan ng kasra? Bakit siya tumanggap na ng kasra, Happy? Bakit siya, Happy, tumanggap na ng kasra? Kanina hindi. Happy, gising ka pa ba? Saan kayo si Happy na to? Assalamualaikum. Kasi mudaf na siya. Yes, dahil mudaf na siya, kaya tumatanggap na siya ng kasra. Ibig sabihin, may dalawang exemption of the rule. Sa sa hindi niya pagtanggap ng kasra in all time. All time, ibig sabihin nilagay na natin 100%, hindi talaga siya tumatanggap ng kasra. Kaya lang mayroong dalawang exemption. Ang una, kapag siya ay nalagyan ng alif lam, tulad na lang bil madarisi, naging kasra na siya kasi may alif lam. Pangalawa, kapag siya ay naging mudaf. Ibig sabihin, pag may kasunod na siyang mudafun ilay. Pag mudaf na siya, tumatanggap na rin siya ng kasra. Okay. Nakuha ang concept? Kung nakuha nyo, paki-like. Kung hindi nakuha, paki-palakpak. Oh. Hazy. I-unmute mo, Hazy. Kapag pinag-uusapan natin ang mamnu minasar, ano yung itatatak mo sa sa isip mo? Pag mamnu minasarf, ito ang mga hindi tumatanggap sa tanwin at sa kasra. Except, at saka kapag siya ay dapat lagyan ng kasra, papalitan natin ng fatha. Kasi nga di siya tumatanggap ng kasra. Except na lang sa dalawang situation. Unang situation, kapag napasukan ng alif lam. At pangalawa, kapag siya ay naging mudaf. Okay. Jazakillahu khairan. So dito na tayo sa next. Kasi ang katanungan naman ngayon, ganito. Paano mo malalaman na mamnu siya minasarf? Yun ang next tanong. Kaya ito ang gustong i-explain ng author sa atin. Paano ko nga ba malaman na mamnu minasarf at hindi mamnu minasarf? Okay. Tandaan nyo first, applicable lang si mamnu minasarf sa noun. Noun lang yan siya. Walang verb, walang preposition. Number 2, applicable siya sa singular. Singular noun ibig sabihin. At applicable siya sa jama' taksir. Ewan ko kung sinong nakakaalala sa jama' taksir.
Sinong nakakaalala sa jama taksir? So, Broken plural. broken plural. Jama taksir means broken plural. Okay, doon mo lang siya makikita, singular at jama taksir. Yun ang una niyong tatandaan. Wala sa verb, wala sa preposition. Sa singular noun lang siya at saan? Sa broken plural. Kahit hindi mo ito ilagay sa noun. Kasi yung singular na sinasabi natin, ilagay mo dyan. Singular noun. Singular noun. Makikita mo siya at saan? At sa broken plural noun. Broken plural. So, nati dalawa. Noun. Ngayon, i-discuss natin ang mga rule. Ito na yung rule. Okay, tanda no. Number one na. Lahat ng pangalan ng tao. Tapos, ang tao na yun ay babae. Lahat pangalan ng tao. Tapos, yung tao na yun babae. Ibig sabihin lahat ng pangalan ng babae. Okay, tulad na lang ng Khadija. Ano pa? Ang sabi dito is, hurufuhu akthar min thalatha. Kaya palang hindan, hindi siya mamnu min as-sarf. Ang letter niya daw ay, pangalan ng babae, more than 3 letters. Ibig sabihin, pag 3 letters, okay lang yon. Pero pag more than 3 letters, more than 3 letters, automatic na yon mamnu min as-sarf. Tulad ng Khadija. Khadijatun, Khadijatu. Sabihin niyo sa akin. Khadijatu. Khadijatu. Zainabun, Zainabu. Zainabu. Maryamun, Maryamu. Mariamu. Maryamu. Fatimatun, Fatimatu. Fatimatu. Okay, basta more than 3 letters. Ngayon, ang Hind. Ito natang Hind. Faidha ka na thalathatu ahruf sakin. Kapag 3 letters, and then ang nasa gitna ay sukun, and then yan ay pangalan ng Arabo, jaza sarfuhu wa man'uhu. Pwede mo daw siyang hindi lagyan. Pwede siya maging mamnu min as-sarf at pwede ring hindi. Lagyan na lang natin. Lahat na lang. Gawin na lang natin mamnu min as-sarf para hindi na tayo mahilo. Kasi pwede. Pwede mo gawing mamnu, pwede hindi mamnu. Gawin na lang natin siyang mamnu min as-sarf para wala ka nang isipin. Para wala nang exemption. Ulitin ko. Kapag 3 letters, ang pangalan ng babae, 3 letters, tapos yung nasa gitna ay sukun, tulad ng Hind. Di ba Hind? Pwede daw siya maging mamnu min as-sarf, pwede rin hindi. Tingnan ginawang example. Sa Farat, naka-travel si Hind. Hindi nilagyan ng tanwin kasi mamnu min as-sarf. Pwede rin daw Hindun. Ibig sabihin hindi mamnu min as-sarf. Ngayon, ang sinasabi ko sa inyo is lahat na yun. Ilagay na natin mamnu min as-sarf para hindi ka na mag-isip. Okay. Kasi ano lang pwede ka pang magpili. Ngayon, gawin na natin lahat para hindi ka na maguluhan. Next. So, anong rule natin sa number 1? Lahat ng pangalan ng babae ay mamnu min as-sarf. yes. Lahatin nyo na. Kasi may pagpili-pili ka pa dyan. Pangalawa. Kullu alamin a'jami. Kullu, lahat daw. Basta magkakita kayong kullu, lahat. Pangalan ng tao, a'jami. A'jami means non-Arabs. Non-Arabs. Si Rostom, si Robin, si Romel, si Royet, ganon yan. Mga a'jami yan. Waalaikumsalam po, Ustaz. Tapos, more than 3 letters. Meron siyang more than 3 letters. More than
Lagay niyo dyan. Akthar kasi more than. More than. More than. 3 letters. Attendance na lang po. Kanya na bahala dyan. Tulad daw ng Ibrahim. Tingnan mo, Ibrahim kasama pa. Kasi pangalan to siya ng ano eh. Ano yun? Aramaik ba yun? Hindi kasi sila Arabo eh. Dito sila parte yan. Assalamualaikum po. Tulad din ng Yusuf kasi mga Banu Israel sila eh. Aramaik. Aramaik. Ate kung hindi ako nagkamali. Parang yun. Tulad din daw ng Anton. Si Anton nakasama. Antuno. Si Yusufu. Si Ibrahimu. Okay. Kullu alamin, pangalan ng tao, Ajami, non-Arabs. And then ang letter ng pangalan nila more than 3 letters. Tulad ng Ibrahim, Yusuf, Antun. Kasi nito sila mga Arabo. Banu Israel sila eh. Itong Ibrahim at saka ng Yusuf. Okay, next. Tama na muna. Dito na lang. Markahan mo nga, Hisi, kung saan tayo nag-stop. Number 3. Okay. Meron na silang quiz? Pasong? Wala. Hindi ka nagawa ng quiz? Hindi. Okay, wala daw tayong quiz ngayon. Inshallah, next week. Agad-agad ang heart. Okay. Dito na lang muna. Huwag niyong kalimutan ng attendance. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. May tanong kayo? May tanong kayo? Pwede magtanong.